Hello mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Time with Ana. Today, let's make a healthier version of maja blanca. In this recipe, kailangan natin ng 1/2 kilo of kalabasa. Tanggalin lang natin yung buto at hiwain natin para mas madaling balatan. Once na matanggal na natin ang balat, hiwa-hiwain ito sa mas maliit pa para mas madali siyang maluto. Pagkatapos ay isalang na ito sa isang kawali, lagyan ng tubig na sapat lang para makover yung lahat ng kalabasa, then lutuin hanggang sa ito'y lumambot. Kapag ito'y malambot na at medyo lumamig-lamig na rin, i-mash ito gamit ang tinidor. Then, iset aside muna natin. Sa isang pot, ilagay na ang 1 cup of coconut cream na gagawin nating latik. Medyo nanigas lang to mga ka-kitchen kasi nilagay ko sa freezer. Kapag medyo nag-brown na, patayin na ang apoy at paghiwalayin ang mantika sa latik. Then, sa isang bowl, ilagay nyo na ang 4 cups of cornstarch. At 2 cups of water. Then, paghalu-haluin ito hanggang sa matunaw na ng tuluyan ang ating cornstarch. Set aside muna natin. Ngayon, sa kawali kung saan natin niluto ang kalabasa, mag-add ng 2 1/2 cup of sugar, 1 teaspoon of salt, and 600 ml na evaporated milk. Maglalagay din tayo dito ng 4 cups ng coconut milk or yung pangalawang piga at 1 cup ng unang piga or coconut cream. Medyo naging frozen lang din kasi nilagay ko sa freezer. Paghalu-haluin lang natin to hanggang sa maging well combined na ang lahat, then hintayin natin kumulo. Kapag kumukulo na, pwede na nating ilagay ang slurry or yung cornstarch mixture. Kapag nilagay nyo na yung cornstarch, make sure na tuloy-tuloy na yung paghalo nyo dito. Hindi nyo na siya pwedeng bitawan. Kapag well combined na ang lahat and smooth na ang consistency nito at nakikita nyo na kumukulo na siya, nagmamatang baka na, pwede nyo nang patayin ng apoy because luto na ito. And immediately, ilipat nyo na ito kaagad sa container na napili ninyo para makortehan nyo kasi mabilis lang siyang matuyo. So kapag nag-set na ito at lumamig na din, pwede nyo na siyang hiwain sa desired size na gusto ninyo. And finally, lagyan nyo na siya ng toppings. Ako ang ilalagay ko ay grated cheese at saka yung latik. Kung naghahanap ka ng way para dagdagan yung inyong vegetable intake, maybe this recipe is perfect for you. I hope you can give this a try.